Message. Part 4 na po ito. Actually, nasa third point ako. Medyo matagal. So, hopefully, no, nasa Book of Acts ako. Hindi ko alam kung ilang taon natin matatapos to, but as we continue to study yung Book of Acts, makita natin na yung atin bang iglesia, ang Eastwood Christian Fellowship, is living according to the example nung early church, nung bagong-bago, batang-bata. Although we are living in a very different na parang time, mga nangyayari ngayon, but still yung mga biblical principles, biblical truths na mahalaga sa pamumuhay ng isang iglesia ay makita natin na nangyayari sa buhay ng ating iglesia rito sa ating panahon. Konting review lang tayo, yun yung first point rather, yung si Peter, si Apostle Peter, tsaka yung anim niyang kasama, yung si Cornelius at yung mga inimbitahan niya na sabik na makinig. Nandito na tayo doon sa mismong mensahe ni Apostle Peter doon sa kanyang mga tagapakinig nung panahong yon. Ito yung mga natapos natin, kung paano niya sinimulan yung kanyang pagsasalita. No? May seriousness, no? Yan yun, no? Okay. So, bagong sermon siya dahil gentle yung kanya napakinggan. Saan ba tayo natapos nun, ano? Eto ba yung ano ko? Shinare ko. Parang may bago ko. Part 4 ba to? Baki-check nga. May part 4 na hindi ganyan eh. Parang part 3 siya. Baka nalito. May nakalagay ba part 4? Ayan, dito na tayo natapos nun eh. Dito tayo nun eh. So, nagsimula siya dun sa alam. Nagsimula yung sinasabi na ikinento niya yung tungkol sa nalalaman nila sa pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus sa Galilee. Binautismuhan siya ni John the Baptist. Kaya kaya si Jesus po ay Baptist kasi siya ay binautismuhan ni John the Baptist. Oo. Simula yon. Then, after that, nasimula mangaral ang Panginoong Hesus tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yan. Yan. Yan yung binigyan natin ng diin. Magsimula tayo sa pamilyar sa kanila. Yan. Inanoint siya. Nakita mismo ni John the Baptist na after ng baptism, the Holy Spirit came upon the Lord Jesus Christ, na yung nagpapakita ng anointing sa kanya ng Panginoon at pagkatapos noon ay naging masipag siya sa pagtupad ng kanyang mission, na misyon na ipinagkatiwala, ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Nangaral, nagpagaling, nagpalayas ng masamang espiritu. Ayan, to those mapakahalaga yung anointing. Nabigyan namin ng diin yan doon sa aming Biblical Foundation na course na napakahalaga na doon sa mga isisend sa church planter, doon sa mga makakasama niya. Napakahalaga na nandoon yung anointing ng banal na espiritu. Dahil yun ang nagbibigay ng katiyakan, ng katagumpayan, ng matagumpay na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Yun, sila ay naging saksi rin, hindi lang sa ginawa sa buhay ng Panginoong Hesus, naging saksi sila sa ginawang pagpatay sa Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pagpapako sa krus,
At yun nga lang, napakasimple nung ano, no? Sabi, napakasimple nung ano, nung presentation niya ng gospel, no? Sumunod dyan, namatay siya, pero muli siyang nabuhay. And this is what makes Christianity unique from other religion. No? Ano ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang mga reliyon? Ang Kristyanismo ay itinatag na isang tao, at yung taong yun ay nagkatawang tao, anak ng Diyos. Nagkatawang tao siya ay totoong namatay, pero siya ay muling nabuhay. Buddha died, pero hindi siya nabuhay na muli. Sino pa? Confucius, sino pa yung mga sikat na nagtatag ng mga reliyon? Wala sa kanila ang nagsabi o na may nagpahayag na itong nagtatag ng kanilang reliyon ay namatay at muling nabuhay. Ang Panginoong Hesus lang. At magaganap na lamang ang pagkabuhay na muli ng ibang tao, at yung mga ibang taong yun ay yung mga pinili ng Diyos para maligtas at magpatotoo, maging saksi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. No? Buried, he was raised on the third day according to the scripture. He appeared to Cephas, to the 12. Sabi ni Apostle Paul, no, and that he appeared to me, to more than ilan? 500 brothers, no, na pinili, chosen by God even before the foundation. No. He was not appeared, Jesus did not appear sa public, sa general public, but only to the believers. May bilang pa dyan, more than 500. At yung appearance na yon ng Panginoong Hesus, there were sufficient witnesses, at yung appearance na yon ay may kaugnayan doon sa mga pagliligtas, sa mga ginawang pagligtas o dating nangyaring pagligtas ng Panginoon. Parang nagtanong din ba kayo? Bakit hindi nagpakita ang Panginoong Hesus nung muling nabuhay sa maraming tao? Sa lahat, hindi. Ba't puro sa mga mananampalataya lang? Bakit sa hindi mananampalataya hindi siya nagpakita? Naisip niyo ba yun? Baka kung nagpakita siya even doon kay Caiaphas, doon sa mga Sanhedrin, baka nanampalataya sila. Naisip niyo rin ba yun? Bakit doon lang siya sa mga mananampalataya? No? Although marami, but still, hindi sa general, hindi sa pangkalatan, sa mga mananampalataya. Chosen. Naisip niyo ba yun? Anong sagot? Kung magsatanong, sana kung ang Panginoong Hesus nung muling nabuhay, totoo siyang namatay at totoong muli siya nabuhay, sana nagpakita para napatotohanan hindi lang ng mga kanyang mga alagad, baka nagsabuatan lang yung mga alagad niya, kundi maging ng hindi mananampalataya. Bakit? May sagot ba kayo doon pag may ganun nagtanong sa inyo? May gusto ba sumagot? Wala naman akong naisip na premyo ngayon. Wala magtanong sa inyo. Ba si Bon, may Bakit hindi sa general public? May pinili lang, mga sabi nga chosen, di ba? To be his witnesses. Anong magandang sagot doon? Baka kung nagpakita siya sa maraming tao, hindi lang sa mananampalataya, baka itong mga hindi mananampalataya, nanampalataya rin. Nanampalataya rin. Anong magandang sagot? Tuloy, hindi maiwasan na magpalaganap, magpakalat ng chismis yung mga sino yung nagpakalat ng chismis? Yung mga Sanhedrin na hindi naman totoong nabuhay yan, nakaw lang yung katawan eh. Nawala, sabi pa nga ng iba, nawalan lang yan ng malay tapos buhay pa pala, hindi pa talaga totoong patay. So, bakit kay Thomas lang niya pina-experience yung, sige Thomas, ipasok mo yung daliri mo sa butas ng aking kamay, sa palad na pinagpakuan. Ba't doon niya lang, Sige naman, para mag-isip kayo, para hindi kayo antukin. No. Sino? Walang gustong sumagot? Sige, para matapos tayo ng 12:00. Bakit? Ba't doon lang may pinili lang siya, no? Di ba, nakita nyo yung passage, di ba? Chosen in
Advance, not to the general public. Oh, bakit? Ano, ano Jane? Ang bubulong-bulong dyan, Jane. Ah, ah. So mapalad yung mga, sabi niya, may passage na mapalad kayo dahil nakita nyo ko, pero mas mapalad yung hindi nakakita sa akin. Ano? So mas gusto ng Diyos yung makita yung totoong pananampalataya. Nag-iisip na rin pala to si Jane. Pinapagana niya. Meron pa? Pero tama yun. No? Ako naisip ko lang yung ano yung kay Lazarus tsaka sa rich man. Yung pangyayari na, pabalikin mo yan si Lazarus, no? Para masabihan niya, no? Anong sagot ni Abraham? 'Di ba? Sabi namatay si sa Lazarus tsaka yung mayaman, tapos sabi nung mayaman, may request kay Father Abraham, kay Abraham, Father of Faith, pananampalataya na kung pwede pabalikin niyo si Lazarus, tapos masabihan yung mga kapatid ko para hindi nila danasin din yung nangyari sa akin. Dahil sabi nyo nga, yung nandiyan sa lugar na yan, hindi na pwedeng bumalik, hindi na pwedeng makatawid. Anong sagot ni Abraham? Anong sagot ni Abraham doon sa kay Lazarus? Sa mayaman, ano? Hindi nyo alam, sagot? Hindi ko rin sasabihin. Basahin nyo. Lagi na lang kayo maasa, no? They have the prophets. Meron sila, nandoon yung mga propeta, nandoon yung mga tinuro na nagsasabing ito yung dapat nilang gawin, manampalataya sa Panginoong Jesus. No? Parang feeling ko dyan, kasing talino na kita kasi parang parehas tayo ng sagot eh. Kasing talino mo, kasing talino na ako, muna ako. Oo, oo, totoo na. Yun pala yun. Nakikinig sa. So, ini-encourage ko kayo, maging part kayo ng e-group, no? Yan yung tawag sa small group natin para mas marami kayong matutunan. Ano? Parang kahit, sabi, kung di ako nagkakamali, kahit bumalik pa yan si Lazaro, kung ayaw nilang manampalataya, hindi sila mananampalataya. Or, pwedeng isagot doon, yung sabi ng Panginoon Jesus, hinayaan na ng Panginoong Jesus na hindi nila masaksiyan yun dahil alam din naman ng Panginoong Jesus na hindi sila mananampalataya. Hindi sila kabilang doon sa pinili. No? At kung paano man pinili yun ng Panginoon, gusto ko nang ipaiwan sa Panginoon yung tanong na yun. Ano? Bagamat ako'y patuloy na naniniwala na ang pagpili ng Panginoong Hesus sa kung sino ang maliligtas ay nakaugnay sa kalayaan ng isang tao na manampalataya o hindi sa mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy ako naniniwala at pinanghawakan na hindi nagtakda ang Diyos na ikaw sa langit ka, ikaw mga mabait sa langit ka rin. Hindi ganon, ano. Hindi rin ganon. Naniniwala ako na iyon ay kumikilos kaugnay ng yung tinatawag ng kalayaan ng pagpili, ng pagdedesisyon ng isang tao. Bagamat yung pagpili na yon ay hindi natin kayang gawin kung hindi muna nagpahayag ang Panginoong Jesus. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kaya ako naligtas kasi tinanggap ko siya. Tandaan mo, kaya mo tinanggap ang Panginoong Jesus dahil sa masaganang biyaya ng Diyos. Kung hindi nagpahayag ang Panginoong Jesus, kung hindi sinugo ng Ama ang anak sa sanlibutan, at kung hindi naisulat sa Biblia yung kung ano ang naganap sa buhay ng Panginoong Jesus, wala tayong pinag-uugatan o pinagiging basyan, pundasyon ng ating pananampalataya. Ito, ang ating kaligtasan ay nagsimula sa pagkilos ng Panginoon. Bagamat patuloy akong naniniwala na meron ang taong binigyan siya ng kalayaan ng
pili. At kung ikaw ay mapupunta sa impyerno, hindi mo pwedeng sabihin, kaya ako napunta sa impyerno kasi gusto naman ng Diyos yung pinili niya ako mapunta sa impyerno. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kaya ka pupunta sa impyerno ay dahil tinanggihan mo ang mabuting balita ng kaligtasan. You rejected the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya wag mo siyang tatanggihan dahil kapahamakan ang kahulugan ng pagtanggi sa Panginoong Yesus. So yun pa lang po yung ating napag-usapan nung nakaraan. No? Marami ang nakasaksi at nagpapatunay. At makikita nyo kung paanong binago nung kanilang nasaksiyan ang uri ng kanilang pamumuhay at lubos na pagsunod sa Panginoong Yesus bilang kanyang mga alagad. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, patuloy mo kaming pangunahan sa pag-aaral namin ng iyong salita sa umagang ito. Upang nang sa ganun, Panginoon, lubos kami mapagpala at maunawaan namin ang mga napakahalagang katotohanan mula sa iyong salita. Dalangin ko, O Diyos, ang lubos mong patnubay sa bawat sa akin bilang tagapagsalita at sa bawat isang tagapakinig at makakarinig dito man o nasa ibang lugar dako sa mga sandaling ito. Panginoon, tulungan mo kaming unawain at tanggapin ng mga katotohanan maging yung mga bagay na parabang hindi kayang ipaliwanag ng science, hindi kayang ipaliwanag ng human reasoning, Panginoon. Tulungan mo kaming tanggapin yun ng may lubos na pananampalataya sapagkat ito ay mula sa iyong salita, Panginoon. At ito ang magpapatunay na kami ay nananampalataya sa iyo, Panginoon. Yung pagtitiwala namin, maging sa mga bagay na ginawa mo, tiyak na ginawa mo, subalit hindi namin lubos na maintindihan, Panginoon, ng kahulugan. Hindi ka namin kayang ipaliwanag gamit ang aming mga lingwahe, Panginoon. Tulungan mo kaming patuloy na magkaroon ng pag-asa gaya ng inawit namin, Panginoon. Pag-asa, banal na pag-asa mula sa iyo. Sa mga bagay na hindi namin nakikita tungkol sa iyo. Kaya nga ng sinabi mo, Panginoon, mapalad kami. Bagamat hindi ka namin nakasama, hindi namin nakita ang iyong buhay, ang iyong kamatayan at yung muling pagkabuhay. Salamat, Panginoon, dahil tinulungan mo kami, binuksan mo ang aming pag-iisip, paningin, upang tanggapin ang mga katotohanan tungkol sa Ebanghelyo, na siyang tanging paraan, iyong paraan, para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita, pagpalain mo ang iyong tagapagsalita, pagpalain mo ang bawat makakarinig ng iyong salita upang nang sa ganon, paglabas namin sa lugar na ito, punong-puno kami ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan sa aming puso at maluluwalhati namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng lubos na pagtitiwala at pagsunod sa iyong dakilang kalooban sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. 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 So yun po. Yan yun, no? Our conversion, we're not by chance. God chose us to be saved even before the foundation of the world. He chose us to be the witnesses of His love, mercy, and grace. Yan yung passage, ano? Sa Ephesians, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. But God is so rich in mercy. He loves us so much. And now God can always point to us, no? Tuturo siya. Tingnan mo siya. Makikita mo sa kanya kung gaano kasagana ang aking pagmamahal, ang aking biyaya, at ang aking awa sa isang taong aking iniligtas. Always point to us an example of how very, very rich His kindness is as shown in all that He has done for us through Jesus Christ. At yun ay pinadama niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano yung patunay niya na totoong nabuhay? Ano yung patunay ni Apostle Peter na totoo talagang nabuhay ang Panginoong Hesus? Sabi niya, we were those who ate and drank with Him after He rose from the dead.
Ang patunay na talagang namatay siya at muling nabuhay, nakasama namin siyang kumain. Kamakailan, nung Friday, usap kami. Nagtagpo kaming mga magkoko-teacher na sunod-sunod yung mga tatay namin na namatay. No, isa. Oh, naka 40 days na ba yung tatay mo? Yung ano, di ba sa Katoliko may 40 days, no? Oo. Sabi niya, sabi niya, matagal na, tapos na. Sabi niya, kami magpo 40 days pa lang. Ikaw, sir, alam nilang pastor, wala, hindi kami nagse-celebrate ng 40 days no. Sabi, alam nila ako, si sir, hindi siya naniniwala, no. Sabi ko, dahil naniniwala ka sa 40 days, baka may kumalabit sa'yo, tsaka bumulong. Hindi rin daw siya naniniwala. Pero siyempre, nirerespeto natin yung paniniwala ng mga sinauna. No? Bagamat hindi natin yun sinasang-ayunan. Respeto na rin sa kanilang paniniwala. No? Daan natin, ibang-iba po yun. Hindi ko alam kay Father Paulo at saka kay Father Arniel, no? Mga seminarista yan, graduate yan sa na kung tama ako na ang basihan lang naman ng 40 days ay yung ang Panginoong Hesus Kristo. Nang nabuhay ang Panginoong Jesus, ilang araw siya nag-stay sa mundo bago siya umakyat sa langit? 40 days. Tama ba ako, Father and Father? Ngayon talagang totoong father na sila kasi may mga anak na sila. No? Ano yan sila? Mag-best friend yan sa Davao na mga gustong magpari. At nag-aral sa Christ the King. Christ the King yun, seminary. Pero ibang pagiging father pala ang plano ng Diyos sa buhay nila. Hindi father na walang anak at walang asawa, kundi father na totoong may anak. Sanggan dikit yan Kebs. Parang si Keb Buloy at saka si Duterte. Alala ko lang, kala ko doon nagsimula yung Kebs ng ng mga Dabawenyo kay Keb Buloy, Kebs. Hindi pala. Mali. Sorry po, mali pala 'yon. Kasi asa na ba ako? 40 days. Yun yung ebidensya nila. Nakasama namin siyang kumain at uminom. Itong bagay na ito, this is what makes us credible witnesses. Tama? Di ba? Familiar na familiar tayo sa impeachment ngayon. Nakita mo, Brad? Nakita mo? Ganun kaaga ng tanungan. Nandoon ka ba? Ganun, di ba? Ganun ang tanungan ngayon, di ba? Sa mga witnesses. Saan lumabas? Sa backdoor? Ano ngayon? Ganun Masama ba yun? Doon naman yung daan doon sa papunta sa office. Ganun ang usapan ngayon no? Ito yung lesson. May lesson kagad tayo. As a present day witnesses. Tayo na mga kasalukuyang, mga saksi ng Panginoong Hesus. Hindi tayo saksi ni Jehovah. Saksi tayo ng Panginoong Hesus. How can you be a credible witness? Paano magiging kapanipaniwala ka kapag nagbahagi ka ng ebanghelyo? Kasi sila, sabi nila, kapanipaniwala kami na totoong ang Panginoong Hesus namatay at muling nabuhay kasi nakasama namin siyang kumain at uminom. Sabi nga ni Jane kanina, hindi natin nakasama ang Panginoong Hesus. Di ba? Tama ba, Jane? Oo. Pero nasa puso mo siya. Alam mo yun. Oo. Ngayon, anong patunay mo na nasa puso mo siya? Paano ka magiging credible witness ng Panginoong Hesus? Na totoong siya ay, naalala ko tuloy, yung simpleng, yung sabi ko nga, napakasimple ng presentation ng ng gospel Di ba? Sinabi yung buhay niya, mga ginawa niya, napaka-ikli, nakasummarize na siya, nangaral, pagaling ng may sakit, nagpalayas ng nagpakain, ganun, simple lang. Tapos siya ay pinatay, siya ay muling nabuhay. No? Napakasimple, no? Parang bumalik sa isip ko yung kanta, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Mamaya yung kasunod nun. Yun yung mamaya. Yun yung sa kasunod na passage, si Kristo'y babalik. Simple lang. But what makes you a credible witness?
Is it your look? Sabi ko nga, pag look, lugi na ako. Mukha akong swindler eh, mukha akong scammer eh. Ah, natutuwa ako, alam nyo, every time na magpipreach ako, merong ipinararana sa akin ng Panginoon na may kinalaman sa isi-share ko ng Sunday. Sumasideline ako ngayon eh, sa mga, hindi sumasideline na gumaga, hindi. Pag may mga gusto kong bilhin, para hindi maapektuhan yung yung usual income namin, regular income. Nag-iisip ako ng paraan para may extra income. May naglalakad ako ngayon ng titulo. So papunta na ako sa BIR para bayaran yung capital gain tax. No? Mali pa ako. Capital gain tax. Hindi ko stock. So sabi ko dun sa kausap ko, sir, pakipadala na yung 60,000. Kasi magbabayad na ako sa BIR. Yung documentary stamp. So pinuntahan nung maga, alas 8, pinuntahan ko siya, wala pa siya. So umalis ako, tapos dumating siya, may pumunta na kasamahan na co-teacher ko doon sa kanya, dalawang co-teacher ko. Naisip niya baka hindi kami magkita at kailangan ko umalis na ako. Pinadala niya doon sa co-teacher ko yung 65,000. Binilang, bago siya umalis sa bahay nila, binilang niya 60 lang hinihingi ko kasi may utang siyang 5,000 sa akin na una kong inabunuan. Ginawa niyang 65. Bago siya umalis, binilang nilang mag-asawa 65,000. Nung ipapaabot niya na yung pera doon sa isa sa co-teacher ko. Actually, yung co-teacher ko, dati kong estudyante na teacher na rin ngayon. Binilang niya 65,000. Binilang nung co-teacher ko 65,000. Tapos nakita ako nung co-teacher ko, inabot sa akin, ito na yung pera pinabibigay sa iyo ni Sir Jerwin, taga dyan lang sa Victoria Trails. Binilang namin yan, 65,000 yan, bilangin mo pa. Ganun ang sabi. So, tiwala naman ako, dati ko pang estudyante. Ginanyan ko, pinasok ko sa... Tapos, binulungan na naman ako. Alam ko si Holy Spirit yun eh. Bigla ako nilabas. Binilang ko. Alam niyo kung magkano? 75? It's a miracle. Ang pera, 55,000. Nagtataka ako kung nakulangan kasi tagi 1,000, mga 1,000 lang. No? Bakit sumaktong 10,000? Ngayon, ang tanong, dalawa lang ang paghihinalaan doon. Sino yon? Yung nag-abot at saka ako. Kung hindi ko binilang yun, umalis ako, pumunta ako sa BIR, malamang ako yung paghihinalaan nun, baka along the way. Pero yung pag nag-withdraw ka ng taga 100,000, naka-balon-bon siya, hindi mahirap bawasan yun ng kahit isa, naka-bundle eh. So, si Conan ba? Si Sherlock Holmes? So, dalawa lang kaming paghihinalaan. Yung nag-abot, tsaka yung inabutan. Paano ako magiging credible person? Yun ang issue ngayon eh, no? Pag may nag-witness, titirahin ka agad yung credibility. Paano ako paniniwalaan nung nagbigay ng perang yun na hindi ako ang kumuha? Sabi nung isa rin, hindi niya rin ginawa yun. Wala siyang ginawa, nilagay niya lang sa bulsa niya. Tapos naglakad siya. Sabi ko, bakit naman isaktong 10,000 pa nawala? Yun yung tanong. Wag nang witness eh. Wag nang witness. Medyo palawakin natin. How can you be a credible person? Yun ang naging issue ko, no? Hindi na witness, credible person. Are you a credible person? Mapagkakatiwalaan ka ba? Na pag nagsalita ka, sabi, totoo yan. Parang ang sama ng tingin nyo, hindi ako kumuha.
But how can I convince yung may-ari na hindi talaga ako kumuha? Ano lang pwede kong gamitin? Yung aking credibility. Laking problema. Before nung mangyayaring yun, one day before yata o that day mismo, maga, nagkwento yung co-teacher ko na yung pinaupahan niyang bahay dito sa subdivision na nabili niya sa Montalban, barado pala yung tubo at nagreklamo yung nangungupahan. Ang problema, napatiles niya na. So, kailangan niyang tungkabi ng tiles. At ang sabi niya sa akin, naglabas tuloy ako ng 10,000. Uy! Bakit ganun? Sakto. Before yung pangyayari nyo, kasi nga, nagkukwento nga, estudyante ko siya dati, nag-share, no? Tapos alam niya, dito ako nakakuha ng bahay sa Montalban, dito rin siya nakakuha, subdivision. What a coincidence. Pero sabi ko, mahirap maging judgmental. Buti na lang mabait yung co-teacher ko. Sabi niya, ako yata nagkamali. Yung may-ari. Para wala na lang gulo. Pero sabi ko kay Nadet, maniwala siya o hindi na wala akong kinuha. Sabi ko, kasalanan mo naman kasi yan eh. Sinisi ko pa eh, no? Hindi mo inabot sa akin ng diretso. Kung inabot mo yan, ako lang ang paghihinalaan mo. No? Pero dahil may pinadaanan ka, gano'n naman madalas. Wala. So, anong ko, yung credibility ko. Sabi ko, wala akong pakialam doon sa may-ari at saka sa nag-abot kung totoong hindi siyang kumuha. Basta isang bagay ang tiyak ko, sa harap ng Diyos, hindi ako kumuha. At yun yung pinakamahalaga sa atin. Hindi natin makukumbinsi ang maraming tao. But at least natin sa harap ng Diyos, tama ang ating ginagawa at sinasabi. Tanungin mga katabi mo, tama ba ginagawa mo at sinasabi sa harap ng Diyos? Tao, mahirap na convince yan. Pero ang alam mo, mahalaga, bakit mo ginagawa ang isang bagay, di ba? Sa lesson namin, sa mission, bakit mo ginagawa ang isang bagay? Not for your accomplishment, your own accomplishment, but for the glory of God. Ano man ang mangyari, so be it. It's God's will. As long na sa harapan ng Diyos, alam mo, ang puso mo, malinis sa kanyang harapan. Malinis ang layunin mo, malinis ang bakit ginagawa mo isang bagay. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga sa Panginoon. Dahil ang tinitingnan niya ay ang ating puso. Yung tao, ang kaya lang nilang tingnan ay ang panlabas na ginagawa at anyo ng tao. So yun ang mahalaga. Maayos ang ating puso sa harapan ng Diyos. And that is what makes us a credible witness. Sabi ni Apostle Paul, may mga nangangaral ng ebanghelyo sa sarili nilang kapakinabangan. Pero sabi ni Paul, alam ng Diyos kung bakit ko ito ginagawa, yung pangangaral kong ito. Ito ay paraan ng aking taus-pusong pagpapasalamat sa masaganang biyaya ng Diyos na ipinaranas niya, ibinigay at ipinadama sa akin. Amen? Next, no? Tapos, ano sabi niya? He ordered us to preach to the people and testify solemnly, no? Yung ginamit ng NASB sa verse 42. Testify solemnly na ang pagpapatotoo sa ebanghelyo ay dapat ginagawa natin ng may kataimtiman. Ang utos sa atin na ibahagi ng ebanghelyo, yung Great Commission, is a solemn command. Taimtim yan. Hindi natin dapat ito pinagwawalang bahala. Siniseryoso natin siya dapat. No? Dapat ay nandoon yung ating karubduban sa pagbabahagi. No? Mahigpit niyang binibilin sa amin. Ano? Why they must believe in Him? Bakit kayo dapat maniwala? Sabi nga nun, yung Kristiyanong pananampalataya, ang isa sa pundasyon noon ay ang mga
turo ng apostol. Sa verse sa Ephesians chapter 2:22, together we are His house, built on the foundation of the apostle. Wala na tayo, hindi na natin nakasama ang Panginoong Jesus, di ba? Sabi ni Jane kanina, hindi na nakasama ang Panginoong Jesus. Pero anong ebanghelyong pinaniniwalaan natin? Yung ebanghelyong itinuro ng mga apostol. Dahil itong mga apostol na ito, sila ang personal na nakasama ng Panginoong Jesus. Kaya ang pinaniniwalaan natin, ang pundasyon ng ating paniniwala ay yung tinatawag na apostolic gospel. Yan babalik ako dito. Yung tinatawag, yung apostolic gospel. The Christian faith is built upon the foundation of the apostles on the testimony given by them. Pag may narinig kayong gospel, lagi yung tatanungin, is that an apostle gospel? Yan ba ay tinuro ng mga apostol? Kasi ang dami na ngayong nagkiklaim na mga apostol. Yung tinuturo ba nila, ayon siya itinuturo ng mga apostol. Hindi na tayo magtatagal doon. Pero sa pag-aaral natin kung ano ang gospel, maiintindihan natin yon base sa mga pagtuturo ng mga apostol. Kung nag-aaral kayo ng Biblia, yung New Testament ay for gospel. Sabi nila, ano kayo? Kami, full gospel. Full gospel. F-U-L-L. No? Full gospel daw sila. Sure kayo? Baka yan ay pure gospel. Pure. P-O-O-R. No? Kasi yung iba nagyayabang, full gospel kami. Yung bang sinasabi niyong full gospel, nakaayon sa tinatawag na apostolic gospel. Ang sunod po sa four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, ay Acts. History yan. Tawag dyan, history. Ang susunod po doon ay mga letters, epistles. Pauline epistles, general epistles, no? Pastoral epistles. Alam nyo ba ang purpose ng epistles? Sila ang nag-explain kung ano ang nakasulat sa four Gospel. Kasi marami doon sa mga turo sa four gospel, hindi mo maintindihan, mahirap intindihin kung hindi mo matututunan yung epistles. Kasi sila yung nagpaliwanag nung kung ano yung mga itinuro ng Panginoong Jesus. Kaya dapat, kung meron tayong maririnig na gospel o mayroon tayong i-share na gospel, dapat ito ay apostolic gospel. Nakadepende sa turo ng mga apostol. Hindi ko tatalakayin yan. Pero sa pag-aaral natin, kung nakikinig kayo kay Jurem Ramos every 7:30 to 8:30 Monday to Friday, yan ang tinalaka niya. What is the apostolic gospel? At dapat yan ang ibabahagi natin. Huwag kang pupunta doon, huwag kang magbabahagi. Umaten ka sa ECF. Ang gwapo ng pastor doon. That's blasphemy. Huwag kang pupunta doon, masaya doon. Hindi yun ang gospel. Hindi yun ang apostolic gospel. Dapat tiyakin natin, alam natin yung gospel. Sa mag-aral tayo, ano yung apostolic gospel? Ito yung pagpapaliwanag ng mga apostol, ng writers, ng letters, saka epistles, sa kung ano ang itinuro ng Panginoong Hesus. Dahil yun ang pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. Marami kasi nangangaral kung ano-ano pinangangaral. Ang gospel nila, sumapi kayo sa reliyon namin. At pag bumalik ang Panginoon, nasa loob kayo ng kapilya, sure kayo. Ganun turo nila. Dahil meron kaming connection doon sa kapilya namin, may satellite doon, nakakonect yun doon. Yung ilaw na yan, yung ilaw na yan. Saan sa tinuturo yun? Ng apostol. Nasigurado sila kasi may ilaw sila dun sa pinakatore. Nakakonect yun sa langit. No? May satellite sila. Pag hindi natin alam yung apostolic gospel, ay, mga susunod pa, makikita nyo doon. Ay, hindi kayo full gospel. Hindi kayo lambada. Hindi ko na alam kung anong gagawin. No. Kaya hindi kayo full gospel. Sabi ko, oo nga.
For gospel nga kayo. Oo. Pag-aaral natin sa susunod dyan. Dapat ang gospel natin, ang pundasyon nun ay ang patutuo ng mga apostol. Dahil sila ang inutusan. Inutusan, unang-unang binigyan ng karapatan. Ano sabi? Ano sabi doon? We are ordered to preach to the people and to testify solemnly. At ngayon, nasa atin na yung responsibilidad. Paano yan? So, dapat itiyakin natin na yung ituturo natin, ibabahagi natin is the apostolic gospel. Amen? Kaya hindi pwedeng hindi tayo masipag mag-aral ng salita ng Diyos. Baka imbis na sa langit mo dalahin yung tao, saan mo madadala yun? Oo. Baka kung saan mo madala. Ano daw? In order sa to preach, anong ipipreach nila? That the one was being appointed by God. Sino yung appointed by God? Si Kibuloy? The appointed Son of God? The one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. Si Jesus yun. Diba? Babalik ako doon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y ganyan. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Diba? Kinakanta natin dati yan. Alala ko pa nga eh. Pero totoo yan sa Bible. That's the very simple presentation of the gospel. Ganun kasimple. Ganun lang. Kasi nga, ang mga tagapakinig niya, mga Gentiles, napakasimple ng presentation. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. At sa kanyang pagbabalik, hindi na siya yung maamong kordero, kundi isang matuwid na tagapaghatol. Judge of the living and the dead. May paghatol na gagawin ng Panginoong Hesus. Ayaw na? Napagod na. The gospel includes an announcement of the coming judgment of both living and the dead by the resurrected Jesus. Sa paghatol na yan, sa pagbabalik, ulitin natin, living and dead. Yung buhay pa, na madadatnan ng Panginoong Hesus, at yung patay na, namatay na, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay parehas niyang hahatulan. Hindi ka makakaligtas sa paghatol ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakaligtas sa paghahatol ng Diyos. Buhay ka mandat na ng Panginoong Hesus o patay ka na, hahatulan ka. At kung pag-aaralan natin ang kasunod niyan, lahat ng buhay, lahat ng namatay na, pareha silang bubuhaying muli. Ibig sabihin, bibigyan ng resurrected body. Kagaya ng Panginoong Hesus, katawang hindi na mamamatay. Yung isa, yung mga righteous, yung mga matuwid, yung mga saved, dadalhin ng Diyos sa piling sa kanyang piling sa langit. At yung ibang ng mga wicked, mga sinners na natiling nag-reject sa Panginoong Hesus, hindi tumanggap, bubuhayin din sila at bibigyan sila ng katawang hindi na mamamatay. Hindi para makasama ng Diyos sa langit, kundi itapon sa lawa ng apoy. Upang doon maranasan nila ang walang hanggang kamatayan. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng walang hanggang kamatayan. Bibigyan kaya niya ng katawan na hindi na mamamatay at papatayin ka na niya ng walang hanggan dahil hindi ka nga mamamatay. Ang simpleng ibig sabihin lang nun, walang hanggang pagdurusa. At nasa iyo ang pagpili. Sa sandaling ito, nasa iyo ang pagpili. Wala sino man makakaiwas sa atin sa paghahatol ng Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya, ibinigay ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan
para humatol. Buhay o namatay na. Dapat mo yung pagandaan dahil walang makakaligtas. At kung merong tamang panahon para magdesisyon ng pagpili, ngayon ito. Ngayon ito. Mananampalataya ka ba o hindi sa Panginoong Yesus? Ayaw na naman niya. Dahil babalik ang Panginoong Yesus. Sabihin nyo doon lang yung paghahatol. Dahil babalik ang Panginoong Yesus para humatol. At dahil siya ay hahatol sa kanyang pagbabalik, bago siya umalis, meron siyang utos na ibinigay sa mga apostol. Ano yung utos? In order sila na mag-preach. Mag-testify solemnly. At kung hindi nila gagawin yon, kasama silang magsusulit sa Panginoon. Hindi na nga lang ang issue doon ay yung sa langit at sa impyerno. Pero merong pagsusulit. Kung mag-aaral kayo ng eschatology, meron tinatawag na judgment na tungkol sa paghatol sa buhay na walang hanggat at sa kamatayan. May mga itinuturo din na ang paghahatol ay kasama doon sa iyong ginawa. Yung deeds, yung ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay. Kung ikaw ba ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos sa utos. At pananagutan natin yon sa Panginoon. Pananagutan natin, at yun ang sinasabi, gustong isang sabihin ni Apostol Pedro. Kami man, pag pinabayaan namin, kaya nga, witness solemnly. Neglect of preaching the gospel is a serious disobedience and sin against the Lord Jesus Christ. Kung patuloy, paulit-ulit na ako nangangaral mula sa salita ng Diyos na dapat tayong magbahagi. Dapat nating sundin ang dakilang tagubilin, yung Great Commission. And yet, you keep on disobeying God's commandment. Ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Sabi ni Santiago, ang isang tao, ang isang mananampalataya, na hindi ginagawa kung ano yung dapat niyang gawin, yung tama niyang gawin, ay nagkakasala. Ang tawag noon, sin of omission. Yung isang kasalanan, meron sabi sa'yo, huwag mong gawin yan, huwag kang mangbabae, huwag kang mangbisyo, huwag kang lahat ng bawal. Pag ginawa mo yan, ang tawag yan ay sin of commission. May mga utos na, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, umattend ka sa fellowship, magbahagi ka, magbigay ka ng kaloob mo, lahat ng mga mabubuting bagay, gawin mo para sa Panginoon. At pag hindi mo ginawa yan, ikaw ay nagkakasala ng sin of omission. At yun ay pananagutan natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na bilang tagahatol. At ayokong managot sa Panginoong Hesus sa bagay na ito. Kaya minsan kahit gusto ko na, Lord, makapag 60 na ako, pwede bang retire na ako? Hindi na ako magpapastor. Kuya-kuya-kuy na lang ako, upo na lang ako sa tumba-tumba. No? Total naman, nakapaglingkod na ako sa iyo. No? Ang pagkatawag sa atin bilang mananampalataya ay habang tayo'y nabubuhay. At ang pagsunod natin ay dapat hanggang tayo ay nabubuhay. Gusto mo nang huminto sa pagsunod sa Diyos? Gusto mo na? Tanong mo katabi mo, gusto mo nang huminto sa pagsunod sa Diyos? Tapos sabi, gusto mo na ba mamatay? Ang kamatayan lang ang magpapahinto sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Physical na kamatayan. Subalit itinakda sa atin ng Biblia na habang tayo nabubuhay bilang iniligtas ay ilaan natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuting bagay. Ephesians 2:10. Tayo ay inilikha para igugol natin ang lahat ng ating panahon sa mundo sa paggawa ng mabuting bagay, mga bagay na makapagbibigay kaluguran
sa Panginoon. So, sa buhay Kristiyano, walang retirement. Pwedeng nababawasan, nag-iiba yung ginagawa mo dahil nalilimitahan ka ng pagtanda, but still, you need to live a holy and obedient life sa harap ng Panginoon sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. We will not do it alone. The Holy Spirit is with us at mananatili siyang kasama natin hanggang sa kunin na tayo ng Panginoon dito sa lupa at mananatili pa rin natin siyang kasama hanggang sa buhay natin sa langit magpasawalang hanggan. Tapos verse 43, He is the one. Sabi ng ano, siya yung sinasabi ng mga propeta na magpapatotoo about, no? Kanina, ang sabi, ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang katuruan ng mga apostol. Hindi lang sila ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pundasyon din ng ating pananampalataya ay ang mga hula, ang mga turo ng mga propeta. He is the one, all the prophets testified. No? Together we are His house built on foundation of the apostles and the prophets. Dahil ang mga propeta, ang lahat ng kanilang hula ay nakatuon sa Panginoong Hesukristo. Ang Biblia ay nagbibida ng isang batao lamang, ang Panginoong Jesus. Ang hula ng mga propeta ay lahat nakatuon sa Panginoong Jesus. Kung nakikinig na naman kayo kay Jurem Ramos, no? 43 to 47 Old Testament prophecies ang natupad sa buhay ng Panginoong Jesus. O pag-aralan nyo na, search nyo lang, Old Testament prophecies about the Lord Jesus Christ. No, sa ibang mga Bible scholars, 43 lang. Sa ibang Bible scholars, 47. Lahat ng yon natupad sa buhay ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus nung siya nagtuturo, naparito ako upang tuparin ang hula ng mga propeta para ma-fulfill. Kaya ang lumang tipan at ang bagong tipan ay lahat magkaugnay na ang itinataas at ibinabandila at ipinapahayag ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. From Genesis to Revelation, this is all about Jesus Christ, the gospel. Siya ang mabuting balita. The Christian faith is also built upon the foundation of the prophets on the testimony given to them. Binabalidate yan. Ano daw? Ano siya sabi niya? Ano yung katuruan ng mga propeta? Saying, apostle at saka yung mga propeta, saying that everyone who believes in Him will have their sins forgiven. Anong klaseng tao si Cornelius? Natandaan niyo yung message doon? Ano siya? Anong klaseng tao si Cornelius? Great and good. Pero meron siyang isang kulang na kailangan gawin para siya maligtas. Anong kailangan niya kailangan niyang gawin? Manampalataya. Kanino? Sa Panginoong Jesus. Great and good, yet there's one thing missing. Cornelius needs to believe in the Lord Jesus Christ as the fulfillment of the Old Testament prophecies and as what the apostles teach based on their experience nung kasama nila ang Panginoong Jesus. Merong isang mayaman, rich young ruler. May kilala kayo? Makibasa nga. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Basa.
Great and good ba yung rich young ruler? Great and good ba? Yes, great. Mayaman siya. Masunurin siya sa law. Tapos sabi niya sa Panginoong Hesus, Good teacher. Na sinasabi niya, alam kong galing kayo sa Diyos. Alam kong yung mga itinuturo ay nyo ay galing sa Diyos. Kaya tinanong siya, talaga ba? Dahil ang mabuti lang naman ay ang Diyos. Totoo ka bang naniniwala sa aking mga itinuturo? Alam mo ang kautusan? Ginagawa ko na yan. Anong sabi sa kanya ng bandang uli? Ibenta mo yung sobra. Actually, hindi naman lahat eh. Yung sobra sa yung kayamanan. Tapos ipamigay mo sa mahihirap. Tapos sumunod ka sa akin. Sinunod niya ba? Sabi niya, galing sa Diyos si Kristo. Pero nung inutusan siya ni Kristo, sumunod ba siya? Hindi. Nalungkot siya. Mabait siya. Great, good. Pero merong isang bagay na kulang sa kanya. Hindi siya nanampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi kung nanampalataya sa Panginoong Jesus, ibebenta niya talaga yon at susunod siya sa Panginoong Jesus. Hindi niya ilalagay ang pagtitiwala niya sa sarili niyang kayamanan, kundi sa Panginoong Jesus para magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that is the question niya. That is his question. Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot sa kanya, manampalataya. Indirectly, manampalataya ka sa akin. At ito ang sinasabi ko sa iyo, ibenta mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Sa atin ngayon, ano sinasabi sa iyo ng Diyos? Na maaring dahilan, nagiging hadlang para sumunod ka sa Kanya at manampalataya. Ano yung gusto ng Diyos na alisin mo? I-give up mo. Dahil nagiging dahilan nito para manampalataya ka sa Kanya, para ibigay ang panlubos mong pagtitiwala. Ito ang isang kulang. Sabi, bait naman ako, pastor eh. Oh. Pero merong pangangailangan. Isang bagay ang kailangan gawin. Manampalataya. At ang malaking tanong, nanampalataya ka ba sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Evangelism should be invitational. Dapat sabihin mo sa Kanya ano ang dapat niyang gawin. After i-share mo sa kanya yung gospel, sabi mo ano ang dapat mong gawin. Simple ang sinasabi ni Pedro kay Cornelius at sa kanyang tagapakinig, kailangan mong manampalataya. You need to ask your hearer to make a decision, the decision to repent, believe, and accept Jesus Christ as his Lord or her Lord and personal Savior. Invitational. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead. Sinabi, naniwala kayo, nananampalataya, nananalig kayo na siya ay namatay at muling nabuhay. Sa iyong puso, nanampalataya ka, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring faith that you are saved. Yun ang ibig sabihin ng manampalataya. Lubos mong panaligan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At yun din ang gagawin niya sa iyo kapag ikaw ay namatay. Ikaw ay muling mabubuhay. At ikaw ay mabubuhay magpawasawalang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. At kapag hindi pa nagaganap yun, siya ay kikalalanin mo na iyong Panginoon. If you openly declare that Jesus is Lord of your life. Is Jesus the Lord of your life? It's between you and God. It's between you and God. Siya ang nakakaalam kung totoong siya ang Panginoon ng iyong buhay. I am not saying that you should live a perfect life. This will never happen. Hindi tayo perfecto. Kakamali tayo, magkakasala. Pero pag ang Panginoon ng iyong buhay. Sa bawat pagsuway mong nagagawa, nandoon ang pusong mapagpakumbaba at pusong mapagsisi, na handang magpatuwid at muling magpalinis sa Panginoong Hesus. Ang sinasabi niya, manampalataya kang lubos sa iyong puso, na siya ay namatay at muling nabuhay. At kilalanin siya na Panginoon mo sa iyong buhay. Na siyang ninanasa mong sundin sa tulong ng banal na Espiritu sa iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay. At nawa, ginawa nyo na yung bagay na yun. At kapag ginawa natin, anong promise?
Kapag ginawa natin yun, anong promise? Anong pangako? Pag believes in Him, will have their sins forgiven. Anong kasalanan? Kasalanan noon, kasalanan ngayon, at yung kasalanan hindi mo pa nagagawa. Lahat yun patatawarin ng Diyos. Kaya magiging matuwid ka sa Kanyang harapan. Hindi dahil wala kang ginawang kasalanan, kundi may nagbayad sa iyong kasalanan para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran. Amen? Ulitin ko, ano yung kasalanan na pinatawad niya? Yung noon, yung ngayon, at yung hindi mo pa nagagawa. Bayad lahat yun. Pinatawad lahat yun. Hindi dahil sa wala ka ng ginagawang kasalanan, kundi meron nang nagbayad sa iyong kasalanan. Pastor, okay na lang pala akong gumawa ng kasalanan. Sige, subukan mo lang. Para disiplinahin ka ng Panginoon. Hindi ganun ang plano ng Panginoon. Dahil ang puso ng isang totoong nagsisi sa kanyang kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus ay nagnanasa ng pagsunod sa kanyang mabuting kalooban. Dahil nasa iyo ang banal na espiritong nag-uudyok sa iyo at magbibigay ng kakayahang sumunod sa kalooban ng Diyos ngayon at habang ikaw ay nabubuhay. Amen? Forgiveness is the great thing we need. Yan ang kailangan ng maraming tao at ng lahat ng tao. Without which we are ruined. Mapapahamak. Bakit may depression? Bakit manggugulo? Dahil hindi pa nila nararanasan ang pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. The forgiveness of sins lays a foundation. No? Naglalagay ito ng pundasyon for all other favors and blessings. No? Gusto mong lubos na pagpalain ng Panginoon ng iyong buhay sa lahat ng aspeto, kailangan mo munang maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. Pag pinatawad ka ng Diyos, magkakaroon ka na ng pakikipagkasundo sa Diyos. Magiging anak ka na ng Diyos at malaya ka nang makakapanalangin sa Diyos at tawagin siyang Abba Father. Lahat yun. Nilalagay niya, nilatag niya yung pinakapundasyon para maranasan mong lubos sa iyong buhay ang pagpapala at lahat ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi ko sinasabing walang problema, hindi ko sinasabing walang challenges, pero sa lahat ng ito, lubos mong mararanasan ang lahat ng kagandahang loob at pagpapala ng Diyos. Amen. Ito ang pinakabaon natin at magbibigay na sa atin ng kapayapaan na patuloy na mamuhay dito sa mundong magulong ating ginagalawan. Tanungin mo nga yung katabi mo, napatawad na ba ang lahat ng iyong kasalanan? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Inilagak mo na ba ang pagtitiwala mo sa Kanya bilang Diyos na namatay at muling nabuhay? Hinihiling ko po yung mga elders na magbabahagi dito sa atin at magbibigay ng special number habang tinatanggap na